pagsalakay ng mga tinaguriang jumper boy sa Maynila sa pool sa video. Ang paborito nilang target, ang mga nakahintong truck sa kahabaan ng Lacson Avenue. Lantaran kung magnakaw ang mga salarin na pinapalagan pa ang mga tanod na sumisita sa kanila. Ang iba pang detalye sa serye ng nakawan na yan, ihahatid maya-maya lang. Magandang umaga ngayong June 11, kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balita. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Pagbabawal ng mga gadget sa classroom tuwing may klase, sinusulong sa Senado. Pero mga guro, pinalagan yan. Davao City Mayor Baste Duterte masususpinde raw dahil sa pambabatikos sa Administrasyong Marcos ayon sa mga source ni Attorney Harry Roque. Ilang oras lang matapos palayain dating Congressman Arnie Teves, muling inaresto sa Timor-Leste ayon sa Department of Justice. Transport strike ng grupong Manibela extended na hanggang Biyernes. Mga umano'y uniforme ng militar ng China na diskubre sa gitna ng panghahalughog sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. At netizens na antig ang puso sa patarpulin ng ama para sa kanyang anak na babae at girlfriend nito. Sinusulong ngayon sa Senado na i-ban na ang paggamit ng cellphone at iba pang gadgets sa mga eskwelahan kapag oras na ng klase. Pero ang mga magulang at guro, hati ang opinyon sa panukala. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Halos imposible nang ihiwalay ang anumang gadget kapag hawak na ng mga bata. Pero ang isang senador, gustong ipagbawal ang mobile device at mga electronic gadget kapag oras ng klase. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2706 o Electronic Gadget Free Schools Act na inihain ni Senator Sherwin Gatchalian, gusto niyang bigyan ng mandato ang Department of Education o DepEd na maglatag ng guidelines para tuluyang iba ng mga gadget gaya ng cellphone sa loob ng mga eskwelahan tuwing oras ng klase. Sakop nito ang mga nasa kindergarten hanggang grade 12 sa lahat ng public at private schools. Alam ko ang DepEd meron ng patakaran na bawal gumamit ng cellphone sa loob ng classroom, both student and teacher. Pero mas gusto natin mas matibay pa at mas gawing batas para mas matibay at mas malawak yung sakop nito. At meron rin kaukulang penalty kung ang paaralan hindi mag-iimplementa ng ganitong patakaran. Batid naman daw ng senador ang mahalagang papel ng mga gadget sa edukasyon. Pero naniniwala rin siya na masama ang sobra-sobrang paggamit nito dahil nawawala ng social skills sa mga bata pagdating sa eskwelahan. Para hindi na nakaka-distract at nakakaubos ng oras ng bata na laging nasa cellphone na lang, nagso-social media, nag-games. Sa school, mas grabe dahil hindi naman na-monitor ng ating mga guro yung ginagawa ng ating mga estudyante pag naka-break na at recess. Bukod sa mga bata, sakop din ng panukala pati mga teacher. Kaya bawal din silang gumamit ng gadget sa oras ng pagtuturo. Pero para sa isang grupo ng mga guro, hindi dapat total gadget ban ang ipatupad. That would not be possible ngayon po, lalo na ginagamit na din naman po yung mga gadgets, no? Lalo-lalo na yung cellphone. Pwede natin gamitin recorder, video recorder, no? Pangan. No? So, yan din yung ginagamit ng mga teacher normally at even ng mga bata para i-download yung mga assignments, yung mga modules. Para naman sa isang grupo ng mga magulang, pabor silang iba ng mga gadgets sa klase. Overdose na yung ating mga bata at hindi nakakapag-concentrate during class hours. Nagiging problema rin ng mga teacher yan kasi nga hindi nakakapag-concentrate. And maski sa bahay, no? Yan ang mga problema ngayon ng mga magulang. Hanggang madaling araw, hindi natutulog yung mga bata. So we need to control our children in using social media. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5.
Umaalma naman ngayon ang ilang mambabatas sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na kantahin at bigkasin na rin ang bagong Pilipinas Hymn at Pledge sa mga tanggapan ng gobyerno. Kahapon, nag-umpisa ng isama ang naturang pledge at hymn sa flag raising ceremony ng ilang mga LGU. Pero para kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi sapat ang executive order para ipatupad ang kautusan ng Pangulo. Dahil kailangan daw munang paamyendahan ng palasyo ang batas kaugnay sa mga flag raising ceremony. Pinuna rin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang utos ni PBBM. Tila ginagaya lang daw kasi nito ang kanyang ama na si Marcos Sr. na inutos din noon na ipakanta ang mga papuri sa bagong lipunan. Kung legal analyst naman ang tatanungin, labag daw sa batas ang utos ng Pangulo dahil walang nakasaad sa konstitusyon na may kapangyarihan ng Pangulo na magdagdag ng himno o panata. Ang Republic Act 8491, ang sinasabi lang 1, 2, 3. Ang ginawa nila 1, 2, 3, 4. Okay. I see. Okay. Nagdagdag sila na hindi pinapahintulutan whether expressly or impliedly ng Republic Act 8491. Inilahad ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may nakaambagaw na suspension order kay Davao City Mayor Baste Duterte. Isa raw sa mga ugat niyan ang pagdalo ng alkalde sa mga rally laban sa Administrasyong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Na sususpindihin daw po ang ating Mayor Baste Duterte. Uulitin ko po, hindi po ito haka-haka, ito po ay katotohanan, sususpindihin na raw po ang Mayor Baste Duterte. Huwebes nang ilabas si dating presidential spokesperson Harry Roque ang video na yan sa kanyang social media account. Ayon kay Roque, nag-ugat na nakaambang suspensyon sa pakikiisa ni Mayor Baste sa maisog prayer rally ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Patunay umano sa nalalapit na suspensyon ni Mayor Duterte ang pagkakasuspinde ng 2 pang opisyal na sumuporta sa mga maisog rally. Yan ay sina Cebu City Mayor Mike Rama at Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Lindsay's ground. So tignan niyo itong si Mike Ra. Ang crown daw dahil hindi pinasweldo ang 2 tauhan, no? Hindi naman siya nagre-release ng pondo, no? Dahil siya yung mayor, no? Meron treasury department niya na nagre-release, no? Tapos itong si governor ng Davao del Norte, no? Dahil binawi daw ito pinahiram, no? Pero ngayon indiscriminate na po, kaya nga ang tingin ng marami ngayon ginagamit yan sa mga laban ng administrasyon nito. Sa ilang pagtitipon ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte, nagbitiw ng masasakit na salita si Baste laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Noong Enero, hinamon pa ni Mayor Baste si PBBM na magbitiw na lang sa pwesto. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Una na rin nagsorry si Mayor Baste sa kanyang panawagan na yan. Isa pang nakikita ni Roque na posibleng ugat ng suspensyon ang pag-question ni Mayor Baste sa pagkakasibak ng higit 30 pulis Davao. Iniimbestiga ng mga sinibak na pulis kaugnay sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga drug suspect sa lungsod nitong Marso. Bago niyan ay pinag-utos ng alkalde ang pagpapaigting ng gyera kontra droga sa Davao. Kung ang mga pulis ay tinanggal sa kanilang mga pwesto dahil sa pagsunod na yon, syempre logical mo rin na isipin na yung nagputos ay masususpinde. Sa panahon na dami nilang sinususpinde sa the most frivolous grounds, no? Una nang pinabulaanan ni Interior Secretary Benhur Abalos na may nakaambang suspension order laban kay Mayor Duterte. Wala pa namang pahayag ang Malacanang tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Kinundina ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginawang operasyon ng PNP at CIDG sa paghain ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy kahapon. Ayon sa dating Pangulo, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng mga pulis sa lugar kung saan mayroon pang simbahan at paaralan. Tanong pa ni Duterte, ganito rin kaya ang gagawin ng administrasyon sa iba pang akusado lang at hindi pa naman nahahatulang guilty? Paano raw mapoprotektahan ng administrasyon ang karapatan ng mamamayan kung tahasan na nilalabag ang ilan nilang karapatan? Tinuturing ng pugante ang pastor na nahaharap sa mga kasong sexual at child abuse sa Pilipinas. Abril pa nang maglabas ng warrant of arrest ang mga korte sa Pasig at Davao laban kay Kibuloy. Wanted din sa Amerika ang pastor na sangkot umano sa human trafficking.
Nauna nang tinanggi ng kampo ng pastor ang mga parata. Sa ibang balita, extended hanggang Biyernes ang transport strike ng grupong Manibela bilang pagtutol pa rin sa PUV modernization. Pero ayon sa MMDA, di naramdam ng publiko ang tigil pasada. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Wa-epek na raw ang sunod-sunod na tigil pasada ng ilang transport group. Yan ang iginiit ng MMDA matapos ang panibagong strike ng grupong Manibela kahapon. Ayon sa ahensya, wala namang na-stranded na pasahero. Tanging perwisyo lang daw ang dulot ng strike na siyang dahilan kung bakit bumigat ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng East Avenue sa Quezon City. Unang nagtungo doon ng grupo para mangalampag laban sa PUV modernization program. Di naman sila hinarap ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III. Kaya naman nanindigan ng grupong Manibela na magpapatuloy ang kanilang kilos protesta hanggat hindi sila hinaharap ng mga opisyal ng gobyerno. Ang hiling nila, payagan munang mamasada ang mga tsuper na hindi nagpa-consolidate. May suggestion, may usapan na extend kami ng 1 taon at habang pinag-uusapan ito, pabibiyahin kami habang ginagawa din namin yung prototype ng aming jeepney. Pag-uusapan naman ng LTFRB ngayong araw ang mungkahi ng isang kongresista na bigyan pa ng 1 taon ang mga hindi nag-consolidate para makabiyahe pa rin sila. Pero para kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis, dapat nang simulan ang hulihan. Pag hindi ka nakapag-consolidate until April 30, tanggal ng iyong prangkisa at ikaw ay kolorom na. Napakalakaban ako ng palugit na binigay namin sa kanila. Hindi na nga raw kailangan maglabas ng memorandum o anumang formal na utos para magsimula na ang panguhuli. Pwede na raw yang simulan anumang araw kapag naplansya ang guidelines kasama ang LTO at MMDA. Hindi naman sumama ang grupong Piston sa kilos protesta kahapon. Nauna nang sinabi ng grupo na mas pinili nilang bumiyahe dahil ito na lang ang pagkakakitaan ng mga tsuper. Tinawag naman ng Piston na kalaban ng public transport sector si Guadis, Transportation Secretary Jaime Bautista at Pangulong Bongbong Marcos. Anila, tila patay mali siya ang administrasyon sa hiling ng publiko para mas mapayaman ang mga malalaking korporasyon na siya na ngayong may hawak sa ilang rutang dating pinapasadahan ng maliliit na tsuper at operator. Nakatakdang mga lampag ang Piston ngayong araw para hingin sa Korte Suprema ang temporary restraining order laban sa PUV modernization program. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Taliwas naman sa pahayag ng MMDA ang naranasan ng mga commuter ngayong araw. Marami kasing commuter ang nahirapan bumiyahe dahil walang masakyan. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, magandang umaga. Kamusta na ang sitwasyon dyan? Andre, hirap pa rin ang ilang commuter na makasakay rito sa Nagtahan sa Maynila matapos tumigil sa pamamasada ang mga jeep dito. Hindi kasi sila umanib sa kooperatiba o korporasyon. Hindi sumunod sa consolidation ang Paco Rotonda Nagtahan Jeepney Operators and Drivers Association Incorporated. Ayon sa mga tsuper, baon na sila sa utang dahil hindi na sila nakakabiyahe ng maayos. Isang ikot lang daw tuwing umaga ang binabiyahe nila para may pangkain. Hindi na nila alam ngayon kung saan kukuha ng panggastos sa ibang pangangailangan. Pangamba nila, baka lalo pa silang mabaon sa utang sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, makikisa muna sila sa mga protesta ng grupong Manibela. Dahil dyan, hirap sa biyahe ang mga commuter sa Nagtahan. Si Darius na papasok ng trabaho sa Paco, nagta-tricycle na lang ngayon. 25 pesos ang sigil sa tricycle, halos doble sa pasahe ng jeep. Malaking bawas daw ito sa kanyang budget araw-araw. Si Rosel naman, sa Ermita pumapasok, ramdam na ramdam niya ang kakulangan sa jeep. Kahit kasi modern jeep, punuan na. Ilang minuto tuloy siyang naghintay bago tuluyang makasakay. Andre, ayon naman sa Manila Traffic and Parking Bureau, may mga bumabiyaheng e-trike para sa mga commuter na apektado ng kakulangan ng jeep. May nakahanda ring libreng sakay ang lokal na pamahalaan. Sapat naman daw ito para maisakay ang mga may stranded na commuter. Andre. Live mula sa Maynila, maraming salamat, Dave Abuel. Magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa isang low pressure area. Huling namataan ang LPA 145 kilometers west-northwest sa Butuan City sa Agusan del Norte o sa karagatan ng Bohol. Hanggang ngayon, mababa pa rin ang tsansang ito ay maging bagyo. Posible raw malusaw ang LPA ngayong araw. Magdadala pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan ng LPA sa Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Agusan del Norte.
Posible rin ang pulong-pulong pagulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa dahil naman sa localized thunderstorms. Susunod, mga nakawan o mga nakawan sa kahabaan ng Lacson Avenue sa Maynila nasa pool sa video. Malakas na ulan, perwisyo ulit ang dala sa mga commuter kagabi. At ilang uniforme umano ng People's Liberation Army ng China natagpuan sa niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Sunod-sunod na insidente ng nakawan na nangyari sa kahabaan ng Lacson Avenue sa Maynila. Nakunan pa sa video ang pagsampa sa truck ng ilang magnanakaw na binansagang jumper boys. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Viral ngayon ang kuwang ito ng isang netizen sa may kanto ng Lacson Avenue at Fajardo Street sa Maynila. Habang nakatigil ang mga sasakyan sa stoplight, kita ang isang lalaki na nakatayo sa likuran ng isang delivery truck. Ilang saglit pa, dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan sa likuran. Nang mabuksan, sumampas siya at saka mabilis na kinuha ang lamang sako ng truck. Di pa nakontento ang lalaki at umisa pa ng nakaw. Tila natunugan naman ng lalaki na magberde na ang kulay ng stoplight. Kaya't dali-dali siyang bumaba at isinara ang pinto ng truck, sabay lakad palayo dala ang ninakaw. Ayon sa Barangay 461, di pa nila tukoy kung kailan at anong oras nangyari ang insidente. Pero di na raw bago ang ganyang insidente sa lugar. Kahapon nga lang, isang insidente ng nakawan din ang kanilang nirespondihan pasado alas 9 ng umaga. Sa CCTV footage, makikita pa ang dalawang lalaki na tinitiktikan ng isang truck. Maya-maya pa, isa sa kanila ang sinungkit ang dalang bakal ng truck. Sa bahaging ito ng Lacson nangyari yung pagnanakaw sa mga dumaraang truck. Sabi ng barangay, makailang beses na nila itong sinuplong sa mga pulis, pero sadya raw talagang bumabalik ang mga kawatan. Tila wala na raw takot sa mga tauhan ng barangay ang mga magnanakaw. Binabato pa raw ng jumper boys ang mga tanod kapag sinita. Napag-alaman din na ilan sa mga sangkot sa nakawan, mga bata at binatilyo pa. Pag nahuli po namin, dinala namin sa presinto, pinapakawalan din po. Kasi nga po minor. Kung sa best po may complainant talaga na gusto siyang tuluyan. Ang problema nga po, minor, kaya hindi rin po na tuluyan na pakulong. Ginagawa na raw ng mga otoridad para pigilan ang nakawan sa mga sasakyan at truck sa Maynila. Pero pinayuhan din nila ang mga motorista na maging alerto tuwing dadaan sa lugar. Nagpapalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Stranded na naman ang mga commuter kagabi sa Quezon City matapos ang malakas na buhos ng ulan. Oras ang binilang ng mga stranded na pasahero sa pag-aabang ng masasakyan sa Philcoa. Punuan na rin kasi ang mga bus, jeep at iba pang pampublikong sasakyan sa bungad ng Commonwealth Avenue. Bukod sa walang masakyan, bumigat din ang trapiko na umaabot pa sa Elliptical Road. Paliwanag ng MMDA Metro Base, nag-ugat ito sa pagbaha sa Elliptical Road pasado alas 6 ng gabi. Alas 10 na nang humupa ang baha. Kasunod nito, gumaan na rin daw ang daloy ng trapiko sa lugar. Pinag-aaralan na ng PNP Highway Patrol Group ang pagsasampa ng reklamo laban sa isang babaeng nag-viral matapos mag-post ng umano'y taga-HPG na nag-escort sa kanya. Base sa viral post, nagbayad daw ng HPG escort ang kanyang mister para hindi siya matraffic sa pupuntahan niya. Pero giit ng HPG, posibleng hindi nila tauhan ang nasa larawan dahil walang serial number at mga marking ang kanyang vest at motor. May bago na ring uniforme ang HPG na iba sa suot ng escort. Hinala ng HPG, sinadya raw ng babae na i-post ang larawan para lang mag-viral. Nung una ay sumasagot pa siya, pero nung mga sumunod ay may mga reasons na siya, na busy siya, marami siyang engagement. So until today ay hindi na po nila nakakausap. So ang intention po ng Highway Patrol ay magsampa po ng kaso for violation of our cyber laws. Samantala, nadiskubre ang mga uniforme umano ng China sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Kabilang narito ang ilan na may mga letrang PLA o People's Liberation Army.
Yan ang armed wing ng Chinese Communist Party at pangunahing fighting force ng China. Kaya naman iimbestigahan na ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC kung meron nga bang mga sundalo ng China na nagpapanggap na empleyado ng Pogo. Nauna nang nadiskubre ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang 4 na kwartong pinaniniwala ang ginagamit sa torture. Sa ngayon, patuloy ang paghalughog ng mga otoridad sa Porac Pogo Hub. May sarili silang mga enforcers. Ito na rin po yung mga nagto-torture. Ito na rin po yung nangingidnap ng mga biktima po ng torture. Meron na po tayong iniimbestigahan tungkol sa ownership at kung sino po yung nagparehistro, yung may-ari po ng lupa. But meron po kasing isang lugar doon na nandun ho lahat yung dokumento and hindi pa po namin nabubuksan yon yung pinaka-admin office nila. Susunod, Boston Celtics na pigilan ang comeback ng Dallas Mavericks para makuha ang 2-0 lead sa NBA Finals. Ilang Pinoy Olympians binigyan ng financial assistance bago sumabak sa 2024 Paris Olympics. At ngayong Pride Month, panalo ang sorpresa ng tatay para sa bagong graduate na anak at girlfriend nito. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Patuloy ang ratsyada ng Boston Celtics sa NBA Finals. Nakuha na kanila ang 2-0 lead matapos ulit talunin ang Dallas Mavericks. Hindi nila pinaporma ang Mavs tungo sa 105-98 na panalo. Isang chase down block ni Derrick White ang tuluyang pumatay sa comeback run ng Mavericks. Nanguna naman para sa Boston si Jrue Holiday matapos magtala ng 26 points at 11 rebounds. Matapos ito, pupunta na ang serye sa Dallas para sa Games 3 at 4 simula sa Huwebes. Doble kayod na sa ensayo si Pinoy gymnast Carlos Yulo ngayong papalapit na ang Paris Olympics. 2 beses sa isang araw ang ensayo ng world champion dito sa bansa. Pero binigyang diin niya rin ang kahalagahan ng pahinga at tamang mindset. Ilang linggo pang mamamalagi rito si Yulo bago lumipad papuntang Metz, France para sa isang training camp sa June 29. Samantala, 4 pang Pinoy Olympians ang nakatanggap ng pondo mula sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Nakuha na ni Fencer Sam Catantan at ng mga boksingerong sina Nesty Petesio, Hergie Bacyadan at Ira Villegas ang cash assistance. Sila ang pangatlong batch ng mga atletang nabigyan bago sumabak sa Olympics. Naantig ang puso ng netizens dahil may sorpresa yung kanyang tatay sa anak na babae. Ayun, ang pagbati kasi ni tatay, di lang pang graduation. Kasi swak nga din, kayo na pa natin pinag-uusapan dahil ngayon nga po ay Pride Month. Matyagang kinakabit ng tatay na ito ang pinagawa nilang tarpaulin para sa graduation ng kanilang anak na si Hannah. Pero katabi niyan, nagkabit din siya ng isa pang tarp para naman sa girlfriend ng anak na si Aubrey. Na-touch naman ng netizens sa sorpresa ng tatay. Obvious daw kasi na di lang sa achievements proud si tatay, kundi pati na sa buong pagkatao ng kanilang anak, ang girlfriend niya ng 6 na taon. Umulan din ng pagbati sa comments. Napakaswerte raw kasi nilang dalawa na mayroon silang mga supportive na magulang. Very touching naman yung ginawa ni Daddy. Kasi parang higit pa yung kanyang graduation gift na Pati hindi lang sa anak niya nga, di ba? Pati dun sa girlfriend. Napakita na support ako, talagang sinusupport ako kayong dalawa. At congratulations din kay Audrey at syempre sa mga nag-graduate. Sa panahon ngayon, parang very open na sila sa ganyan. Very Kung paano talaga sa mga gusto makilala. 2024 na. Oo naman. Oo naman. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.
Ito naman ang mga dapat abangan sa inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid. Totoong-totoo ang happiness sa Feel Good nating Martes. Kung ang hanap mo'y instant videoke,